simula, dilim lang ang naroon. Walang hugis, walang anyo ang noon. Ngunit siya'y nagsalita, liwanag ay sumikat, at ang mundo'y nabuo sa salita niyang tapat. Hinumaya ang lupa't karagatan, bawat bundok, bawat bituin sa kalangitan. Araw at buwan, kanyang inilagay, oras at panahon, siya'y gabay. Lahat ng bagay ay hawak ng kamay niya, walang imposible sa kanya. Ang Diyos ang gumawa ng kalawakan, bituin at araw, walang hanggan. Sa laki ng mundo, hawak ng kalangitan, ako'y hindi niya kinalimutan. Hari ng lahat, hari ng mga hari, lahat ng bagay sa kanya'y posible. Sa dami ng tao sa mundong ito, tiyawag niya ako sa pangalan ko. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bawat hibla ng buhok niya'y bilang niya, bawat luha ko'y hindi linis sa kanya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, narinig niya ang aking nararamdaman. At ng bagay ay hawak ng kamay niya, walang imposible sa kanya. Ang Diyos ang gumawa ng kalawakan, bituin at araw, walang hanggan. Sa laki ng mundo, lawak ng kalangitan, ako'y hindi niya kinalimutan. Hari ng lahat, hari ng mga hari, lahat ng bagay sa kanya'y posible. Sa dami ng tao sa mundong ito, tinawag niya ako sa pangalan ko. Hindi ako naligaw sa pagtingin niya, hindi ako malit sa kanyang mata. Kahit kailan, hindi niya ako iniwan, bawat hakbang siya'y nariyan. Ang Diyos ang gumawa ng kalawakan, bituin at araw, walang hanggan. Sa laki ng mundo, lawak ng kalangitan, ako'y hindi niya kinalimutan. Hari ng mga hari ng mga hari, Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw ang lahat pangalan ng ng mga hari, bagay Panginoon. siya'y Yes, lahat ng mga bagay posible sa iyo sa umagang ito, ipinagkatiwala namin ang gawain sa ito, Lord. mundo. Walang iba po ang mataas dito, ikaw lang po. Nangusap ka sa bawat isa sa amin, maging dito man sa kasama namin, sa side at
sa mga nasa online, Father God, kaming lahat po, pakasapin mo po, Panginoon. Lord, Panginoon, gawin mo ang aming mga puso na isang matabang lupa na makakarinig po sa iyong mga salita ngayon katulad ng isang matabang lupa. Salamat po, Panginoon, sa mga pusong dalisay, Father God, na willing na magpaturo sa mga salita mo ngayon. Salamat po, Panginoon. Pausapin mo kami, magrerima ka sa aming mga puso ang mga salita mo, Father God. Salamat po, Lord, sa oras na ito. Pinagkatiwala namin ang gawain na ito. Patuloy kami nagpapakunbaba sa harapan mo, Father God, na kung wala yung pagsama mo, wala talaga kaming magagawa. Thank you, Lord, sa kapahayagan mo sa bawat isa. Sinisilyan namin itong gawain na ito, Lord, ng iyong banal na dugo. Naman ang binabalak na kaaway, mga distraction, hindi man na nagumpay, mula pa sa umpisa nito, Lord, ngayon hanggang sa mamaya, sa pamulay-bulay namin, hanggang sa patapos ito, Panginoon, ay sinasamahan mo po kami. Lord, kinikilala namin, Panginoon, na kung wala yung pagsama mo, wala talaga kami magagawa, O God. Kaya, Lord, lahat ng papuri, pasalamat, pagluwalhati, lahat na ito, karangalan, kadakilaan, ay ibinabalik namin sa iyo, sa dakilang mong pangalan, Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Good morning, everyone. Good morning, Ate Lita. Good morning din po, no? Sabi niya, good morning, everyone. Good morning din po, Ate Lita at Kuya Bob, no? A blessed evening po sa inyo. Amen. So, kay Ate Respicio Bless, good morning. At saka kay Ate Lorna Mijares, good morning. No, good morning din kay Ate Celsi, Ate Jessica, sa lahat pang darating, sa Ate Salsida, blessed Ate Jackie, amen. So ni Ate Lita, amen. So sa lahat ng nandiyan, mga ka-devotion online, sorry po na late po tayo, may inayos lang na sa live, parang yung live natin. Kaya kailangan nating iayos. Amen. Salamat sa Panginoon. Ngayong araw na ito, thank you at naayos at napatuloy pa din tayo. Ngayong araw na ito, Levitico chapter 13 po tayo. Amen. So, ready na ba ang ating mga puso na magbasa sa salita ng Diyos ngayon sa umagang ito? Hallelujah. So, ngayong umaga na ito, si Lord ay mangusap sa bawat isa po sa atin. Sabi po, dito, kung maalala natin kahapon, about po to sa tuntunin sa paglilinis ng panganganak, na yun pala, ganun po pala noon, temporary, kasi noon pala ginagawa, hindi na ngayon, dahil nga po may nagbayad na sa lahat ng mga kasalanan at mananampalataya lang po tayo kay Jesus. So ngayon po, paano na naman po ito, so may tuntunin ng mga anak, kung as a recap po, recap po kahapon sa mga nanganak, na kung babae ang anak, kung lalaki ang anak, 7 days siyang ituring na marumi, at mag-ipatuloy yung anak niya after 8 days, So 33 days pa siya bago makapasok sa sanctuaryo o sa banal na tahanan o sa banal na tipan ng Panginoon. So sa banal na simbahan. Kasi doon katagpuin pa nila, doon sa sanctuary talaga yung presence ni Lord. At kung lalaki naman ay kung babae naman ay 14 days, tuturing na siyang malinis after 14 days sa panganganak niya, at pagkatapos 66 days pa siya na bago makapasok sa tuldang sambahan o sa sanctuaryo. So, yun po yung tuntunin noon, at maghandog sila ng mga, as a recap, maghandog sila ng tupa, or kung hindi naman sila maka-afford ng tuba, dalawang bato-bato na ibon at dalawang kalapati or dalawang kalapati na ibon. Yun po yung handog sa kanilang kasalanan at sa kapatawaran. Handog na sunugin at handog sa kapatawaran. So, sa kasalanan. So, ngayon po, ito po yung tuntunin. Ngayon po, as a karutong po, tuntunin tungkol sa mga sakit sa balat. Amen. So, ngayong araw na ito, hallelujah, tayo po'y magbasa dito sa tuntunin tungkol sa mga sakit sa balat. Amen. So, sabi dito, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, kung ang balat ni numan ay mamaga, magnana o kaya'y magkaroon ng parang singaw, sabi dito, parang singaw, at ang mga ito'y maging sakit sa balat sa paraang kitong
dapat siyang dalhin kay Aaron o sa mga anak niyang pari. Si Aaron, may dalawa siyang anak na pari din. Ano po, at kasi yung dalawa ay namatay na, no, si Nadab at si Abiho. So may dalawa pa siyang anak na si Itamar at yung isa si Eleazar, no. So atin pong maalala yung mga nakaraan natin. So Rhoda Mendoza is blessed morning din po is watching. So sabi nga po niya dito, verse 3, susuriin ito ng pari at kung makita nitong mamuti ang balahibo sa balat at sa palagay nito'y tagos hanggang laman, sabi dito, ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang ketong. Ano? So kung magkagayon, ipapahayag niyang itong marumi, verse 4, ngunit kung balat lamang ang namuti at hindi pati balahibo, so hihiwalay siya ng 7 araw. No, so kung balat lang ang namuti at hindi naman ang balahibo, hiwalay lang siya ng 7 araw. Sa 5, no, pagkatapos susuriin siyang muli sa ika-7 araw at kung sa tingin ng pari ay hindi lumalala ang sakit sa balat, so 7 araw pa niya itong ihiwalay. So may quarantine nung time na yon, ihiwalay yung mga may sakit sa balat o hindi naman namuti ang balat lang namuti, hindi ang balahibo. Susuriin, ang magsuri po nito ang pari, no. So that time, no, ito yung mga tungtunin sa kung may mga sakit sa balat noon, no. So sabi nga dito, pagkaraan ng 7 araw, susuriin niyang muli ang may sakit kung nagbalik sa dati ang kulay ng kanyang balat at ang sakit sa balat ay hindi kumalat, sabi dito, sa ibang bahagi ng kanyang katawan, ipapahayag niyang malinis dahil isa lamang itong pamamaga. Ayun po, no. So mayroong pagsusuri, ang pari ang magsusuri, ang pinaka high priest o pinakapunong pari magsusuri dito sa kanila kung ito po ay hindi naman namuti ay yung balahibo, balat lang, ibukod nila ng 7 araw tapos susuriin naman uli at saka kung bumalik na sa dati, ituturing na itong malinis. Ano po, so sabi dito, ngunit kung mamaga uli ang kanyang balat at kumalat ang sakit sa ibang bahagi ng katawan, muli siyang haharap sa pari. Sa verse 8, siyasatin siyang muli at kung ang pamamaga ay kumakalat nga, ipapahayag ng pari ang may sakit ay marumi. Ayun, no, kung kumalat po yung ito pag sinusuri siya ng pari, tapos kumalat pagka next na pagsusuri, namuti na yung balahibo, yung balat kumalat na yung pamamaga, ibig sabihin marumi siya, no? Nakakahawa yung sakit, no? May sakit sa balat na parang kitong ang taong iyon, no? Sabi sa verse 9, ang sino mang magkaroon ng sakit na ito ay dapat dalhin sa pari. Sa 10, para na masuri siya sa atin ito, at kung ang namamagang balat ay mamuti at magnanaknak, no, mamuti at magnanaknak, at ang balahibo nito ay mamuti na, no, verse 11, hindi na siya ihiwalay sapagkat tiyak ngang siya'y marumi, no. At sabi na hindi na siya ihiwalay sapagkat tiyak ngang siya'y marumi. 12, kung kumalat ito sa buong katawan. Verse 13, siya sa atin niya siya ng pari, at kung naging maputing lahat ang balat niya, ipapahayag siyang malinis, no? Siyang malinis, subalit 14, subalit sa sandaling magbalik ang dating kulay at ang balat ay muling magsugat-sugat, itinuturing siyang marumi. Ayan po, no. So atin pong tandaan yung bawat context kung paano yung maging marumi o malinis dito sa kanilang pagsusuri sa panahon po to ng mga Israelita, sa panahon po sa sulat ng Levitico. Ano po, sisiyasatin siya ng pari, at kung gayon nga ang makita rito, ipapahayag nitong marumi ang taong iyon.
Ang paglitaw ng mga sugat ay tanda na ng taong iyon ay may sakit sa balat na parang ketong. At siya ay maituturing na marumi. Parang kitong, hindi kitong pero parang kitong ang sabi po sa context, no? Verse 16, kung sakaling gumaling ang sugat at pumuti ang balat, dapat niya siyang pumunta sa pari. 17, upang muling magpasuri. So, ang pari noon ay parang doktor sa kanila. Ano po? Parang doktor, siya yung titingin kung ito ba ay nakakahawa, kung ito ba ay dumarami, namamaga, patuloy na pamamaga, at ito ba ay ituturing na nakakahawa. Ganun po yung papel po ng pari din noon, na para siyang doktor, natitignan niya kung nakakahawa at hindi. Kung nakakahawa ay ibukod po yung taong yun. Sabi nga po, kung makita ng pari na ang kanyang sugat ay pumuti, no, ipapahayag niya siyang magaling na, malinis na siya ayon sa ritual. Pag pumuti na yung sugat, ipapahayag niya na magaling na at sabi nga siya, malinis na siya ayon sa ritual nila. So, verse 18, kung magkapigsa ang alinmang bahagi ng kanyang katawan at gumaling. Verse 19, ngunit ito'y namaga uli at mamuti o mamula. Mamuti. Dapat humarap sa pari ang taong yun. So, no, every time talaga pag mayroong mga sakit sa balat, dapat ipasuri sa pari sa panahong yun. No, parang ang pari po ay parang isang doktor sa panahon ng mga Israelita, sa panahon ni Moises at ni Aaron. So, dito po para silang ang mga pari, pinakapunong pari, para silang doktor. Ano po? So, kung makita niyang tagos sa laman ang sugat at ang balahibo nito ay namuti, ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang kitong. Ang pinagmula nito ay sa pigsa. So, pigsa, tapos namuti, tapos ito ay nagkasugat, ibig sabihin may ibang sakit siya. No, sa pigsa po siya nag-umpisa, no? Sa 21, ngunit kung hindi naman tagos sa laman. So, kung hindi naman daw tagos sa laman, yung sa balat lang, hindi naman tagos sa laman at hindi namuti ang balahibo, ang may sakit ay ibubukod ng 7 araw. Ibubukod siya ng 7 araw. Kung lumalaganap ito sa ibang bahagi ng katawan, ipapahayag siyang marumi sapagkat siya'y may nakakahawang sakit sa balat. Pero kung lumaganap ito sa pagbukod nila, 7 araw, lumalaganap yung mga pamumula, no, dumadami, ituturing siyang nakakahawa ang sakit niya at ibubukod siya. May quarantine o may pagbubukod. Ano po, so dito ito'y marka lamang ng pigsa. Sabi nga po niya dito ay kung hindi naman kumalat sa ibang bahagi ng katawan, ito'y marka lamang ng pigsa at ipapahayag ng pari na malinis ang taong yun. Sa 24, kung mapaso ang isang parte ng katawan at ang parting hindi napaso ay namula o namuti. No? So, verse 25, susuriin ito ng pari kung pumuti ang balahibo nito at tumagos sa laman ang sugat, ito'y sakit na balat na parang kitong. You know, tumagos sa tumagos sa balat, ito'y sakit sa balat na parang kitong, no? So, ipapahayag na marumi ang taong iyon. No, 26, kung makita ng pari na ang balahibo ng napasong parte ng katawan ay hindi namuti, no? At hindi tagos sa laman ang sugat, ihiwalay niya ang taong iyon ng 7 araw. 27. Pagkatapos ito'y susuriin ng pari at kung ang sakit ay kumakalat, kumakalat sa katawan, sabi niya dito, ipapahayag na marumi ang taong iyon. Siya ay may sakit sa balat na parang kitong, no? Ngunit kung hindi kumakalat o humahawa sa ibang panig ng katawan at maputla ang kulay, pamamaga,
lamang ito, pamamaga lamang ito ng napaso, ipahayag siya ng pari bilang malinis sapagkat ito'y paltos lamang. So, verse 29, kung ang isang lalaki o babae ay nagkasugat sa ulo o sa baba, susuriin siya ng pari. Kung nangangati at tagos sa laman ang sugat at ang buhok ay numipis at naninilaw, ipapahayag siyang marumi. Ano po? Siya'y may sakit sa balat na parang ketong. Ano? So, hindi pa ketong pero parang ketong. No? So, verse 31. Ngunit kung ang nangangating sugat ay hindi naman umabot sa laman at hindi nanilaw ang buhok, ihihiwalay siya sa loob ng 7 araw. Ano? So, verse 32, pagkatapos susuriin siya ng pari, kung hindi ito kumakalat at di tagos sa laman o hindi naninilaw ang buhok. O sa 33, mag-aahit ang may sakit maliban sa palibot ng sugat, ngunit 7 araw pa siyang ihihiwalay. No? So, verse 34, sa ika-7 araw, susuriin siyang muli ng pari. Kung ang sugat ay hindi kumakalat sa ibang panig ng katawan, ipapahayag siya ng pari bilang malinis. Maglalabas siya ng kanyang damit at siya'y magiging malinis. No? So, the verse 35, ngunit pagkatapos niyang makapaglinis at magkaroon muli ng sugat sa ibang panig ng katawan. Verse 36, susuriin siya ng pari. Kung kumakalat ang sugat, ang taong iyon ay ituturing na marumi. No? So, ayun, no? Ngayong araw na ito, kahit hindi maninilaw ang buhok sa may sugat. Verse 37, kung sa tingin ng pari ay hindi kumakalat ang sugat at tinutubuan na ito ng itim na buhok, magaling na ang taong iyon at ituturing ng malinis. No, verse 38, kung ang sinumang babae o lalaki ay magkaroon ng mga batik na puti sa kanyang balat. 39, susuriin siya ng pari. No? So, ang pari talaga dito siya yung nagsusuri ng mga may sakit that time. Ano po? So, para siyang doktor. Para din siyang doktor ang pari. So, kung hindi masyadong maputi ang batik, an-an lamang iyon. Siya'y ituturing na malinis. No, verse 40, kung nalalagas ang buhok ng isang tao, hindi siya ituturing na marumi kahit siya'y kalbo. Ano po? So, kung nalalagas man ang buhok, pero hindi, kung wala namang mga tumutubo, wala mga namumula, o mga tagos sa balat ng mga sugat, baka kahit nakalbo siya, ay malinis pa din siya. No? Kung nalalagas ang kanyang buhok. So, verse 41, kung malugas ang buhok na sa gawing noo, siya ay kalbo rin, ngunit ituturing na malinis. So, sa gawing noo, kung malugas, di ba? May mga taong nalugas ang mga buhok sa gawing noo, malinis pa din siya, no? Kahit kalbo. 42, ngunit kung may lumilitaw na namumulang sugat sa kalbo niyang ulo o noo. No? So, sa kalbo niyang ulo o noo, may namumulang lumilitaw na sugat, no? Ito po ay susuriin na naman, no? Sabi niya, ito'y maaaring sakit sa balat na parang ketong. So, 43, susuriin siya ng pari, no?
Kung ang sugat na iyon ay tulad ng sakit sa balat na parang ketong na tumutubo sa ibang bahagi ng katawan. Verse 44, ipapahayag ng pari na siya'y marumi dahil sa sugat sa balat na parang ketong. Ano po na nasa kanyang ulo. 45, no, mahaba ngayon, ano po, no? So, ang taong may sakit sa balat na parang ketong ay dapat magsuot ng sirang damit. So, ibig sabihin, punit-punit na damit. Huwag mag-aayos ng buhok. So, kung may mga sakit sa ketong, huwag din mag-aayos ng buhok doon, nung time na yon. Temporary po ito, ano po, sa time po ng mga Israelita, sa time na may mga sakit na ketong, no? Sabi nga po dito, huwag mag-aayos ng buhok. Takpan ang kanilang nguso, pati nguso itakpan. No, takpan ang kanilang nguso at laging sisigaw ng marumi ako. No, sa time ni Jesus, 'di ba, mayroong mga tao na nagsumisigaw na marumi ako. No, sa time ni marumi ako. Kasi iyan po yung mga batas nila na nasunod pa kay Moises. Ano po? Nasunod pa sa time ni Moises. Marumi ako hanggat siya'y may sugat, ituturing siyang marumi at sa labas ng kampo maninirahang mag-isa. So mag-isa siya, hindi siya pwedeng malalapitan kasi nakakahawa yung sakit niya. Blessed morning din po, Ate Jackie, no? Ate Jackie, sabi niya, blessed morning po, Pastora Bergie, at sa lahat, blessed morning. So, ngayong araw na ito, no, before po tayo pumunta sa pangalawang paksa na tuntunin tungkol sa mansya sa damit o kagamitang katad, dito po tayo atin mo itong bulay-bulayin itong ating binabasa ngayon na ito po'y about sa tuntunin tungkol sa mga may sakit sa balat na nalalaman natin na ang pari para ang magsusuri sa kanila kung ito ba'y nakakahawa o hindi, ibubukod sila ng 7 araw at susuriin na naman uli. Pagkatapos, pag ito po naman ay pumuti at gumaling na, pwede na po, tituturing na po silang malinis. Pag sila po ay parang kumalat yung mga sakit o sa balat o hindi gumagaling, kumalat, hindi siya parang lumalalim, nagkasugat, ang sugat ay tagos sa balat, para itong ketong at sila po ihihiwalay o ibubukod. No? So, dito nga sa last ay takpan ang nguso at sisigaw na marumi ako, kaya hindi siya pwedeng lapitan. Ganun po kasakit kung mayroong para bang pinandirihan po siya. Amen. Hallelujah, Ate Tita. Blessed morning din po, Ate Tita. At sa iyong dalawang anak, si Simon at si Sam, blessed morning. So, yun na po. So, kayong araw na ito, tayo po ay talagang marami pong matutunan about po sa mga sakit na naman. At ano po itong connection sa ngayon po, paano natin i-apply sa buhay po natin ngayon bilang mananampalataya na po tayo kay Jesus. Ano? So, salamat sa Panginoon. I pray na tayo po ay kausapin ni Lord. No? Blessed morning, Ate Junmin. Ikaw po magbabasa po sa mamaya. Good morning. Blessed morning. Ano No? pa? Sa lahat po at sa lahat din po mga silent viewer, yung hindi po nagpapakilala, hindi nagko-comment, at sa magma-watch nito na replay, blessed morning o anumang oras ito mapanood. No? So, kay Ate Lit Salcida, blessed morning kung manood man siya ngayon sa live or sa replay, sa lahat din po na darating na po. So, Ate Jessica, no, is, ang yung iba kasi ay akala nila walang kasi na late po tayo. No, so, salamat sa Panginoon. Ngayong araw na ito, sabi dito sa Levitico chapter 13, ang Levitico chapter 13, ang Levitico kabanata 13 ay naglalaman na mga tuntunin ng Diyos para sa mga pari tungkol sa pagsusuri ng ketong o malubhang sakit sa balat. So, kung atin pong Sakit sa balat. kung atin po tong bulay-bulayin, ang sinasabi po dito sa context ay parang ketong. Hindi naman sinasabi na ketong talaga. So, parang ketong ang sabi. So, dito po, ang sabi po dito ay malubhang sakit sa balat. Para sa isang Kristiyano, sa atin po ay, ang kabanatang ito ay sumisimbolo sa kasalanan
na epekto nito sa paghiwalay sa tao sa Diyos at nangangailangan ng pagpagaling o paglilinis sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasi ang pinakapunong pari natin na hindi na po mapapalitan, and the highest priest this time ay ang Panginoon, si Jesus. Siya yung pinaka nag-alay ng ating naghantog ng kasalanan one time na handog kanyang dugo sa cross, di ba? Amen. Leper refer to sin. Yes. Amen. Salamat po Ate Lita de la Paz. No, so ito po ay nangangahulugan ng kasalanan, no? So ang konteksto po sa kabanata na ito na pagsusuri ng pari, ang mga mga may sakit ay dadalhin sa pari upang siyang magsusuri, no? Siyang nagsusuri kung malinis o marumi ang sugat. Paghihiwalay may quarantine. Ang dinidilarang marumi sa labas sa kampo, no? Sa labas ng kampo at magsuot. No, mag-isa na lang, manirahang mag-isa sa labas ng kampo at magsuot ng punit na damit bilang tanda ng pagdadalamhati. No, ito po yung simbolo sa kasalanan sa lumang tipan. Ang ketong ay karaniwang ng kasalanan. No, sinisimbolo sa kasalanan na nakakahawa, sumisira at naglalayo sa tao sa banal ng presensya ng Diyos at ng komunidad. So kung ito po yung parang ito'y sumisimbolo, ibig sabihin parang makikita mo yung may mga kasalanan na ito po ay naghihiwalay sa Diyos. Yung kasalanan, ganun din po yung sabi nga po ni Ate Lita, leper is refer to sin. So yun po nakakahawa at ihiwalay, no? Ang magsusuri ngayon sa atin ay ang Panginoon, no? Si Jesus, ang pinakapunong pari ngayon ay si Jesus. Hindi na to ginagawa na ganun. Kung may mga sakit sa balat, may doktor, di ba? Doktor. Pero yung sakit na ito ay sakit spiritual. Pag sakit spiritual, hindi ang kailangan po natin ay si Jesus, di ba? So sa physical ngayon, kung may mga sakit sa balat, hindi na pupunta sa pari, pupunta na sa doktor, di ba? Wala namang pupunta sa pari pag mga sakit sa balat, punta na agad sa doktor. Sa mga pagsakit sa balat, dermatologist, 'di ba? Kung may sakit sa balat, pagpakita sa dermatologist kung ano po yung nararapat na gamot nito, 'di ba? So kahulugan para sa atin na mga Kristiyano, spiritual na aral, ang kalagayan ng makasalanan tulad ng kitong na tumatagos sa balat. Ang kasalanan ay nag-iwan ng sugat sa kaluluwa ng bawat tao mula nang ipanganak tayo. So, ang papel ni Jesus bilang tunay na pari, kung sa lumang tipan, ang pari ang nag-aanunsyo ng karumihan. Si Jesus naman ang ating dakilang pari, no? Na hindi lamang sumusuri kundi nagpapagaling ng ating spiritual na kitong. May spiritual po pala tayong mga sakit. Spiritual na walang iba po ang makakapagpagaling nito, na parang kitong din nating spiritual na sakit, at si Jesus lang po ang magpapagaling nito. No, so paglilinis at bagong buhay sa pamamagitan ng pagpakumbaba at pananampalataya kay Kristo, ang isang naniniwala at nakaranas ng spiritual na kapangyarihan, kapanganakan. So kasi pinanganak tayo muli, spiritual na kapanganakan, at pinapatawad kaya't ibinabalik sa pamilya ng Diyos, na restoration sa pagiging pagiging nahiwalay. Amen. So yes, Ate Chingfong, shalom din po. Ngayong araw na ito, tayo po ay maraming mga pagtuturo sa atin, and we pray na naunawaan po natin ang mga pagtuturo na ito sa bawat isa po sa atin, na talagang noon po pala ay ito ang mga may sakit ay hiwalay. Physical na may sakit. Pero ngayon, spiritual tayo na may mga minsan, may mga kasalanan, maghiwalay ito sa atin, sa ating Panginoon, na pinaka dakilang pari, si Jesus, na
Yes, pag sinasabing tinanggap na natin ang Panginoon bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas, ano po, kahit na tinanggap natin siya ngayon, pag tayo po'y namuhay pa sa kasalanan, ay hindi po ito nakakalugod sa Panginoon. Kasi ang Panginoon talaga ay talagang istrikto talaga siya sa kasalanan. Kahit na tinanggap na natin ang Panginoon, hindi po yan garantiya na gumawa na lang din po tayo. Pwede na tayo kahit ano na ang gagawin natin. Malaya na tayo. Sabi nga po ni Paul, no? So, sabi na ni Pablo, makakagawa siya lahat. Pero yung kalayaan na yun ay hindi niya gamitin para gumawa ng makakapagpalayo sa kanya, sa Panginoon. Ano po? So, ngayong araw na ito, kung tayo po ay mamuhay sa kasalanan, malayo talaga tayo sa Diyos. At kahit na sa mga nakakilala na tayo sa Panginoon, dapat mamuhay po tayo na talagang ang ating puso ay hindi hiwalay sa Diyos. Kasi pag tayo ay mamuhay sa kasalanan, lagi tayong may quarantine, may paghihiwalay sa Diyos, no? So, salamat sa Panginoon, and we pray na tayo po ay naunawaan natin to, and na may pangalawa pa pong paksa na dito po sa babasahin ni Ate Junmin. Pwede ba nating basahin, Ate? Hallelujah. Good morning as all. Sana ba ako? Ito Yan. sa verse 13 ito. Tuntunin tungkol sa mancha sa damit o kagamitan katad. Kagamitan katad. Yung parang balat. Verse 47. Kung magkaroon ng amag ang damit na lana o lino, 45. O ang sinulid na lana o lino na di pa nahahabi o anumangyari sa balat. At 49. Kung berde o mamula-mula ang amag, ito'y dapat ipakita sa pari. Verse 50. Susuruin niya ito at 7 araw na ipatago ang damit na nagbabatik. Verse 51. Sa ika-7 araw ay muli niyang titingnan ito, at kung ang amag ay humawa sa ibang bahagi ng damit, maging ito'y kagamitang yari sa tela o balat, ituturing itong marumi. Verse 52. Susunugin na niya ang mga ito sapagkat ito'y nakakahawa. Verse 53. Subalit kung hindi naman humahawa ang ibang parte ng mancha nito, maging ito'y sa damit sa pamamagitan na yari sa balat o sinulid. 54. Iuutos niyang labhan iyon, ngunit ipatatago pa niya ng 7 araw. 55. Pagkatapos muli itong sisiyasati ng pari. Kung hindi pa rin nagbabago ang kulay nito, ang kulay nito, kahit hindi humahawa, ituturing na itong marumi at dapat sunugin, kahit ang amag ay sa loob o sa labas na bahagi ng kagamitan. 56. Ngunit kung mapuno niyang kumukupas ang mancha ng ngunit kung mapuna niyang kumukupas ang mancha, ang bahaging iyo'y gugupitin niya
sa damit o kagamitang yari sa tela o balat. Verse 57, at kung may lumitaw pang ibang mantsa, ang damit ay dapat nang sunugin. Verse 58, ngunit kung malabhan ang damit, kagamitan yari sa balat o sinulid at maaalis ang mantsa, ito'y lalabhang muli at ituturing na malinis. Amen. 59, last verse. Ito ang tuntunin tungkol sa amag ng anumang kasuotang damit o balat upang malaman kung marumi o malinis ang mga iyon. Amen. Hallelujah. Thank you po Ate Junmin sa pagbasa. Ngayong araw na ito, good morning din po Ate Olive de la Paz at kay Kuya Francisco. Amen. At blessed morning sabi ni Ate Lita. Amen. Si Ate Chingfong is watching video. Amen. At sa lahat pa pong nandiyan pa po salamat po mula kanina hanggang ngayon ay nandiyan pa po. Pastora Cherry. Thank you po sa buhay ni Pastora Cherry is watching din. Salamat sa Panginoon. Ngayong araw na ito, atin po si Ate Teta, nandiyan din si Ate Tita pa din, So, ngayong araw na ito, sa pangalawang paksa po, ito po yung tuntunin sa mansya sa damit o kagamitang katad. Sabi dito. Balat, katad pala. So, ngayong araw na ito, sabi po dito nga, ang Levitico chapter 13 verse 47 to 59, naglalaman ng mga tuntunin ng Diyos tungkol sa pamamahala ng amag o mantsa, tungkol sa mga damit at kausuotang balat. So, para sa isang Kristiyano sa atin na isang pinagharian na po ng Panginoon, tinanggap na po natin si Jesus, ito ay sumisimbolo sa pag-iingat laban sa kasalanan. Ang mabilis na paglilinis ng buhay at ang kahalagahan sa pagiging hiwalay sa karumihan. So, maari din pong basahin sa buong bersikulo sa Bible Gateway, Levitico chapter 13, So, biblical na konteksto sa lumang tipan, banal na pamumuhay. Ipinapakita rito na ang Diyos ay banal. Kaya ang kanyang bayan ay dapat malinis sa lahat ng aspeto, and pati na sa kanilang kapaligiran at mga kagamitan. Nung time na yon talagang physical na yung mga amag, dito ko talaga, sabi na kung nagkaroon ng amag, ang damit na lana o lino, 48, o ang sinulid na lana o lino na di nahahabi o anumang yari sa balat, sabi, at kung berde o namula-mula ang amag, ito'y dapat ipakita sa pari. Pati nga mga damit na susuotin nila, ay ipasuri din sa pari kung nakakahawa o hindi na, so may amag, ipasuri din pati damit. So physical talaga. Pero ngayon, as sa time ngayon, hindi na po yan kung may mga mantsa ang ating damit, hindi po konektado sa kasalanan natin na spiritual, sa ating pamumuhay na lumalakad sa guide ni Lord, sa paraan ng Panginoon. Hindi na po connection sa kabanalan kung may mga amag ang ating damit. 'Di ba? Hindi na po connection po 'yan. Physical po yung tinitingnan noon, pero ngayon puso po yung tinitignan ng Diyos sa kasalanan. Hindi po yung mga sa labas na mga sakit, hindi po konektado na po ngayon. At saka dito po sa mga amag, sa mga amag at mga mantsa, di po sabi dito, amag, nagkaroon ng amag, ang lana o lino o sinulid na lino na di nahahabi ay anumang mangyari na sa balat, at kung berde o namumula-mula ang amag, ito'y dapat ipakita sa pari. Yun po talaga physical na ginagawa nila noon. So, yung pari nila noon ay parang isang doktor, So, dito, tungkulin ng pari. Ang mga apektadong damit ay dinadala sa pari upang siyasatin at i-quarantine o ibukod.
ng 7 araw. Pat katulad din ng mga may sakit na parang kitong, ibubukod din po sa 7 araw. Ganun din po yung mga damit na sinusuot nila, no? So katiwalian at pagkasira, ang amag na kumakalat ay tanda ng pagkabulok na hindi maaaring itabi sa komunidad ng Diyos. Oh. Yun po, no? So sa atin na sa mga Kristiyano, no, spiritual na kahulugan natin ngayon, ang simbolo po nito ay kasalanan at korupsyon, no? Simbolo ng kasalanan at korupsyon. Ang damit sa Biblia ay madalas nangangahulugan ng ating panlabas na pamumuhay at asal. Ano? So, ang amag na sumisira sa damit ay larawan ng kasalanan na dahan-dahan sumisira sa ating patutuo. So, no? So, kung patuloy tayo na magkakasala bilang tayo ay mga Kristiyano na, sasabihin ng mga tao, Christian pa naman yan, pero bakit ganun ang ugali? Bakit ganun pa din? Nagsisinungaling pa din, marami pa ding mga tinatago. So dapat po, kasi tayo po ay mga Christian na dapat tayo ay ang asin at liwanag sa mundong ito. Pero kung makikita sa attitude pa lang natin na hindi na nakaka-bless, no? Hindi nakaka-bless sa iba, para tayong amag na sasabihin na Christian pa naman pero ganun pa din pala, no? Good morning din po Ate Lorlinda Argelias. So sabi nga po na, no, salamat po sa paghabol, replay lang po tayo pag na-late lang konti. Ano po? So ngayong araw na ito, tayo po ay may mga matutunan. Parang amag ng ating mga ugali. Ano po? Parang amag this time. Sa mga time na yun, literal talaga na ipinasuri sa pari, yung mga suot, kung may mga amag, o ito po ay nananatili, hindi mawawala. Ano po? So ngayon, dito po natin, no, sabi nga po dito, ang damit sa Biblia ay madalas nangangahulugan ng isang panlabas na pamumuhay at asal. Ang amag na sumisira sa damit ay larawan ng kasalanan, dahan-dahang sumisira sa ating patutuo. Yung kasalanan talaga, dahan-dahang sumisira sa totoo nating testimony. Bilang tayo ay mga Kristiyana, kung tayo ay namuhay pa sa kasalanan, parang amag na sa ating buhay yon, no? So, at least may revelation tayo na amag pala itong kasalanan. Ano po? So, kailangang itapon o sunugin ng matinding karumihan. No, kung ang kasalanan ay paulit-ulit at mapanira, kinakailangan itong tuluyang talikuran at sirain sa pamamagitan ng pagsisisi at kapangyarihan ng banal na espiritu. So noon, lalapit sila sa pari, pero ang pinakapunong pari natin ngayon, ang Panginoon. Lalapit tayo sa Panginoon, magpakumbaba po tayo, sabihin po natin sa Lord na, Lord, mayroon akong kasalanan na itong paulit-ulit, tulungan mo pong maalis ito, kasi ito po'y nakakasira sa akin bilang ako'y nasa iyo na. Dapat ganun po, no? Mayroon tayong pagsisisi, Lord, Lord, akin na pong pinagsisihan ang mga kasalanan na ito at tulungan mo akong hindi na siya babalik sa akin. Kasi kung tayo lang po, hindi natin kaya baguhin ang ating sarili. Kailangan natin itong isurrender sa Panginoon. Mga kasalanan na paulit-ulit, na kahit Christian na tayo, may mga kasalanan pa tayong paulit-ulit pa din nating nagawa. Kailangan natin ng tuluyang pagsuko sa Panginoon. Ano po? At ang ating pinakapunong pari ay si Jesus. Kailangan nating tanggapin ang Panginoon. Kung natanggap naman natin si Jesus, naghahari na sa ating puso. Pero meron pa din kasalanan na sumisira sa atin at ito po'y amag sa ating buhay. Alisin na po natin iyon. Kasi hindi po talaga nalulugod ang Diyos sa kasalanan. Banal po ang ating Diyos. Ayaw niyang mamuhay po tayo sa makasalanang buhay. Lalo na po pag tinatawag na po tayong Christian. Amen? So, kung may mga kasalanan pa po tayo na nagbubukod sa atin, sa komunidad, at tayo lang din, kung may mga kasalanan tayo na po ang magbubukod sa ating sarili, sabihin natin, ako na naman ang sinag-usapan nila, gaganon-ganon tayo. So, yun pala po ay dahil po mayroon pong amag sa atin. Yun pala po, mayroong nagsusulsol, sasabihin na naman ng kaaway, bukod-bukod ka diyan, ikaw yung pinag-usapan lagi niya tayo, ang sumisira sa atin na amag, ang bad spirit o ang espiritu ng kasalanan. Yun po yung sumisira sa atin na mabukod tayo sa komunidad, mabukod tayo sa mga tao, mga mahal natin sa buhay. Ano po? So, sabi nga po dito,
So, kailangang itapon o sunugin ang mantinding karumihan. Kung ang kasalanan ay paulit-ulit na mapanira, kinakailangan itong tuluyang talikuran at sirain sa pamamagitan ng pagsisisi. Ano po? Pagsisisi, sabi nga po dito, at kapangyarihan ng banal na espiritu. Wala po tayong ibang yung kapangyarihan ng banal na espiritu na nasa puso po natin. Isuko po natin sa Panginoon ang ating mga kasalanan para hindi ito maging amag sa atin bilang mga Kristiyano na po tayo. Amen. Sabi nga po ni Ate Lita de la Paz, mayroon siyang comment dito. Thank you po, no? Basahin natin, Ate Junmin, ano po yung comment ni Ate Lita. Labas-lakasan po natin. Thank you po. Espiritual na kahulugan, larawan ng kasalanan sa context ng lumang tipan, ang kiyeng ay simbolo o kasalanan at spiritual na karumihan. Kung paano ang amag ay sumisira sa magandang tela. Ang kasalanan ay unti-unting sumisira sa buhay ng tao. Ang kahalagahan ng malinis ay nasaan na naman? Yan na. Ang kahalagahan ng paglilinis, ang ay pagputol ng apektadong bahagi o pagsunod sa kontaminadong damit. Ay natuturo na hindi dapat konsintihin ang kasalanan. Amen. Kailangan itong alisin o puksain ng lubusan upang hindi makagawa sa iba. Amen. Salamat sa Panginoon. Ang ganda ng message mo, ate. Ay, thank you po, Ate Lita, sa napakagandang insight mo. No, so sabi ko nga dito ang paglilinis kay Kristo, kung paanong ang pari ang nagdideklara ng marumi o malinis, si Jesus ang ating dakilang punong pari. Ayun po, no, sabi po, dakilang punong pari na naglilinis sa atin mula sa lahat ng karumihan sa pamamagitan ng kanyang dugo. No, so sa ating mga karumihan, sa lahat ng ito, pinakapunong pari talaga, lalapit tayo sa ating pinakapunong pari na si Jesus. At so noon pari, literal na pari talaga, no, pero ngayon wala na pong iba nating malapitan sa ating mga kasalanan sa paglapit natin sa Panginoon. Lahat po ito ay pinagaling na po ng Panginoon. Kahit kaano pa kapula ang ating sala, ito'y malinis katulad ng isang niebe o yelo. Isaias chapter 1 verse 18. So wala pong iba ang atin pong lalapitan, ang Panginoon lang po, na talagang siya po yung nakakapagpalinis sa lahat ng ating mga pagsisisi. Wala nang iba kung saan tayo mangungumpisal, sa Panginoon lang po. Hindi po sa kahit sinong tao, kahit na sa Panginoon po tayo mangungumpisal na, Lord, hindi ko to kaya, kailangan ko ang tulong mo. Kasi kung wala po ito, kung wala po tayong pagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, ay kaya ko lang magbago sa aking sarili. Hindi natin kaya. Kailangan nating isuko ito sa Panginoon. Tingnan mo dito sa ating context ngayon, pari po. Sa pari po sila lumalapit at ang sakit po ay literal, physical. Parang ketong, ibubukod, physical po. Pero ngayon po, ang sakit natin spiritual. Napansin nyo ba na pag tayo may kasalanan na kahit hindi alam ng lahat, pero tayo na po ay magbubukod sa ating sarili, parang magigilty ka. Kailangan natin talaga na pagsuko, kahit na po born again Christian o kahit na po naghahari na po ang Panginoon sa atin, ang kaharian ng Diyos ay nasa puso na natin. Pero kung magkasala ka ulit bilang Kristiyano, para bang ikaw mismo nagigilty. Napansin nyo ba yan? Na parang mag-guilty ka kung may kasalanan tayo. Parang mag-guilty ka na humarap sa mga kapwa mo, lalo na sa mga kapwa mo kamananampalataya,
lalo na sa yung pastor o pastora, parang magigilty ka pag may kasalanan ka. No? So, mga sinadya man o hindi sinadya, lalo na pag sinasadyang kasalanan, di ba po? So, dito po, sa Levitico, parang inuugnay po siya, mayroon po siya doing o progressive revelation pa din about kay Jesus. No, itong mga aral sa Levitico is progressive revelation na ang tinutukoy po dito na pinakapunong pari ay si Jesus. So, no, ito ay temporary na batas nila, pero ngayon, makita po natin ang pinakaamag pala sa atin ay kasalanan. Makita po natin ay ang pinakakitong para sa atin, yung parang kitong na sakit na nakakahawa, ay kasalanan. Yes, totoo po yung kasalanan nakakahawa eh. Kaya beware po tayo sa mga kasama natin. Dapat hindi tayo ang hahawaan. Kung may mga kasalanan sila, tayo po ang nakakahawa sa kanila. Dalhin po natin sila sa paanan ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Dapat ganun po. Dapat hindi tayo maimpluwensyahan sa kasalanan, di ba? No? Parang hindi naman tayo out of context nito dahil po ang kasalanan po para siyang kitong, ang kasalanan para siyang amag na sumisira sa ating pagka-Christian. No? So hindi ibig sabihin na Kristiyano na po tayo ay malaya na po tayong gumawa ng kasalanan. Mas lalo pa tayong mag-iingat kasi ang dinadala po natin ay ang Panginoon. Christian, Christ-like, katulad ni Kristo. Si Kristo ba ay makasalanan? Di ba? Hindi naman siya makasalanan. Siya lang yung tao na pinanganak dito na naging 100% na tao, pero 100% na Diyos pa din siya, namuhay na walang kasalanan. Ano po, so dito sa ating context na ating binabasa ngayon, napakalinaw. Meron tayong makuha ngayon. Amen. Sa atin ni Lorna Mijares. Amen. Sabi niya. So, salamat sa Panginoon. May makuha tayo ng mga bagong kapahayagan. At kung revelation ito sa ating mga puso, may pagbabago po ang ating buhay. Pag revelation itong ating binabasa ngayon, may transformation. At kung may transformation sa ating buhay, meron tayong mission sa Panginoon, sa kaharian ng Diyos. Ano po, yun naman talaga yung purpose. Ate Gina Ranin, amen, sabi niya, amen. No, blessed morning po Ate Gina Ranin. Ano po, yung kapatid ni Ate Junmin, ano. So, salamat sa Panginoon, hallelujah. No, so, napakaganda po ng revelation ni Lord. Lord, amag pala yung kasalanan. Ito Yung- Isaiah Oo. 118. Isaiah 1:18, sige po. Hali kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputuin tulad ng yelo o bulak. Yun. Galing. So, walang iba ang magpapaputi, magpapalinis sa ating mga amag or mga kasalanan or mga parang kitong na sakit Si Yahweh. na nakakahawa, kundi walang iba, ang Panginoon lang po. Yung pagsuko natin sa Diyos, yun po yung tanging paraan po para tayo po ay lahat ng mga sakit natin, spiritual, pati na po sakit pisikal, lahat ng mga sakit na ito, lahat ng mga amag sa ating buhay, mga mancha ng ating damit, ang damit natin ay ating buhay, nagsumisimbolo sa ating buhay, lahat ng ito ay walang hindi makakaya ng Diyos. Lumapit lamang tayo, magsuko tayo ng buhay sa Kanya, kahit na sabihin mo pa ulit-ulit atong kasalanan, wala man hindi kaya sa Diyos. Huwag nating pakinggan ang kaaway na, ay marumi ka na talaga, wala na talagang magagawa, marumi, mas kasalanan ka na talaga, pero wag nating pakinggan ang kaaway. Ang sabi ng Lord, lumapit kayo, no, sa akin, kahit nakaano ka po lang yung sala maputik ito para sa kasing puti ng niebe o yelo. Ano po, so walang iba ang pinakasolusyon natin ngayon as makita natin kung paano po nangusap si Lord sa bawat puso po natin ngayon. At talagang hindi na to tayo mamuhay na makasalanan kasi tayo po ay binayaran na po ng dugo ni Jesus. At ito pong Levitico chapter 13 ay foreshadowing lang po para sa ang ibig sabihin po pala ng kitong o na may sakit sa balat o itong amag ay kasalanan sa buhay ng tao ngayon. Kasi ito po yung magkapagbukod o makapahiwalay sa atin sa Diyos kung may kasalanan pa po tayo. At
kahit na tinanggap natin si Panginoon, wala po tayo, ang Diyos, ang Panginoong si Jesus, wala po tayong kapayapaan, parang binubukod na nga po natin yung mga sarili natin, hindi ka nalalabas, ayoko na makig-ano diyan, yung marumi na ating iniisip, dahil po sa kasalanan na meron din po tayo. Kaya po ang nakakapagbubukod sa atin, na tayo ay malayo sa Diyos, malayo sa kapwa natin, yung kasalanan po natin. Ano po? So, sa ating buhay ngayon, suko na po natin. I-recommit po natin muli ang ating buhay sa Panginoon. Recommit. Ibig sabihin, ibigay mo natin muli. Kasi wala naman tayong iba na malapitan po. Ang pinakapari ko ngayon, pinakapunong pari this time, no, ay ang Panginoong Jesus at walang iba, no? Siyempre, malinis tayo, makinis tayo sa balat, pero ang atin po palang spiritual ay may mga sakit, may mga amag po, may mga kitong na nagpapalayo, yung kasalanan, nagpapalayo sa atin sa Diyos at sa mga tao. Pag may mga kasalanan tayo, no, napansin ko din yan, pag may mga kasalanan ako, nalalayo po ako sa kapwa ko tao. Pag may mga kasalanan ako, nalalayo, lalo na sa Diyos. No, so kahit na Christian na tayo, makapagpalayo ang kasalanan, no? So ngayong araw na ito, we pray na mayroon tayong nakuha po kahit nasa ano na yan, minsan hindi ito na natin babasahin skip natin ito no, i-skip natin itong Levitico, pero ngayon parang naging ano na tayo, excited natin magbasa. Ako nga po parang excited ako magbasa lagi sa araw-araw na from chapter to chapter. Levitico 14 bukas, no? Paglilinis pa din matapos ang gumaling ang sakit sa balat. Ano po, yun po din, paglilinis pa din. No, salamat sa Panginoon. Opo, mahaba din po bukas, no? Ngayon ay hanggang 59 yung binabasa natin. Bukas hanggang hanggang 56, no? So mas mahaba po ngayon sa chapter 13 hanggang 56 po. So amen. Salamat sa Panginoon. And we pray na tayo pong lahat ay naliwanagan din po about dito sa kasalanan, about sa mga amag noon, sa kitong noon, at ang pinakapunong pari natin, dapat doon tayo lalapit kay Jesus ngayon. Hindi na po sa tao na pari, but sa Panginoon po talaga. Amen. Glory to God. Salamat po. And we pray na tayo po ay talagang mayroon pong natatamaan din po sa ating mga puso. Pag tayo may tanamaan, ito po'y lumilinis at tayo po'y talagang gumagaling, at pag revelation po ito, mayroong pagbabago sa ating buhay, mayroong transformation, at gagamitin po tayo, pag matransform ang ating buhay, may gagamitin po tayo sa mission ni Lord. Amen. Salamat sa Panginoon dahil tinuturuan po tayo ngayon ang pagtuturo about sa kasalanan, about sa mga amag, sa mga kitong. Ngayon po, sa mga parang kitong na sakit na nakakahawa. Nakakahawa po ba ang kasalanan, Ate Junmin? Siyempre. No po? Pag yung mga kasama mo ay makasalanan, nahahawa ka na rin. Natutulid na rin ba yung dila mo sa pagsasalita? Abo. Pero pag yung ang pinag-uusapan, tulad dito sa bahay ni Ninang, pare pag nag-uusap-usap tayo, puro na lang sa pagninilay ng Diyos, pero lumalabas pa rin yung mga masamang nakapaligid lang kasi sa atin. Kung titibayan lang natin ang loob natin, talagang hindi lalabas. At sa paggalingan na yun, ay talagang kami na-blessed at na patatag ng pagkakasakit niya na yun. Sa paggaling niya, ay talagang lalo pa kami tumatag at nagpatuloy sa pagmumulay sa mga salita ng Diyos. Kaya itong bahay na ito, nilulukuban na ng dugo ni Kristo. Nakasalambong na rito. Wala na siyang makakapasok na masamang demonyo dito sa bahay nito. Amen. Salamat sa Panginoon. So, salamat po, nakakahawa. Sabi nga, birds of the same feather flocking together. Yung palang mga amag. Kung sino yung mga kasama mo, kasi nakakahawa, tayo dito sa nakakahawa. O ibig sabihin nun, na kung sa Bisaya panatakda ibig sabihin kung sino yung kasama mo, kahit na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, pero makita mo kung sinong lagi mong kasama, at pag hindi ka prayerful na tao,
mahawaan ka din sa Mahawa mga ka. salita nila, mahawaan ka sa mga ginagawa nila. Kaya totoo po na para po siyang kitong ang kasalanan, nakakahawa at para siyang amag na dumidikit sa katawan natin. Kaya, No? kaya nga sa amin dalawa, siya ay hindi mahahawa sa akin. Ako ang mahahawa sa kanya. Kahit Hallelujah. ako sinisipon, inuubo, wala. Hindi mahahawa talaga ang sugo ng Panginoon. Glory to God. Kami ang mahahawa sa kanya. Amen. Salamat sa Panginoon. And I pray na talagang kung tayo ay sama-sama po, kung sasama-sama tayo sa mga di ba, mapagmahal sa Panginoon o nararamdaman yung totoong pagmamahal ng Diyos at sumasama tayo sa kanila, no? Kung sumasama tayo sa mga prayerful na tao, sumasama tayo sa laging nagde-devotion na tao, mahahawa tayo sa kanila. Kaya ngayon, tayo po'y magdesisyon kung sino po lagi ang ating sasamahan kasi nakakahawa yung sakit. Yung sa kasalanan ay parang sakit na nakakahawa. Kung gusto natin na maging makamukha ng Panginoon o maging makamukha sa mga katangian ng Diyos, sasama po tayo sa mga kamukha din po niya na mga talagang kahit anong gagawin hindi na po siya nagagalit, kahit anong gagawin love pa din ang ipahayag niya kahit na nasasaktan na siya, pagmamahal pa din ang lumalabas sa kanyang bibig. Ganun po, depende po, no? Depende po 'yan sa ating sasamahan at para ang makakahawang sakit sa atin ay atin po tong talagang isuko sa Panginoon. Kasi kung lagi din po tayo na yung spiritual na sakit na yung kasalanan, lagi po tayong sumasama sa hindi naman magsisisi, parang wala. Kasi alam natin pag totoo na sa Panginoon, hindi na yan kayang mamuhay sa kasalanan kasi nakukonvict na siya pag siya nagkasala. Para bang sabi niya konsensya, pero Holy Spirit na pala yung nagsasalita sa loob natin. So, alam natin talaga kung tayo po ay nasa Panginoon o tayo sa kaaway pa kasi kung sa pakaaway pa po tayo, normal na lang sa atin ang kasalanan. So, sabi nga po ni Ate Lita, amen, basahin po natin yung comment ni Ate Lita, ano po? Ano? Hallelujah. Sige po, Seymour. Sabi nga po ni Ate Lita, sa Old Testament, kung magkaroon ng sakit sa balat at pupunta pa sa punong pari ay binubukod pa ng 7 na araw, no? 7 diba? At sa panahon ni Kristo, yung mga taong may sakit sa balat or anong uri ng sakit, si Jesus bilang punong pari ay hinihipupan niya. At kung tunay na mananampalataya, sabi niya, mahaba pala, no? So, hinihipupan niya, tunay na mananampalataya, at gayon din naman, no? Kay Jesus ay instant na gumagaling. Amen, no po? So, naalala natin nun sa gospel, no, na mayroong mga pinagaling. Salamat po ate, sabi po nga niya dito, at gayon din naman sa buhay ng tao, ang tunay na pagpapalinis or pagpapatawad sa lahat ng ating kasalanan ay kay Jesus. No, lang natin matatagpuan ang nagpapatawad lahat sa ating kasalanan. Kaya mahalaga na tayo ay makakilala sa isang tunay na pari. Amen. So, walang iba kundi si Jesus. Jesus is our Lord and Savior. The leper reminds us, we too must cry out to Jesus for cleansing from sins. So, sabi nga po, defilement and the sentence of death. The good news of the gospel is that what Jesus said to leper, He said to everyone who come to Him in faith, I will be clean, no? So, no, yun pong leper na sumisigaw, tapos binubukod na siya, hindi na siya pinapansin ng mga tao, di ba? Yun po, no? Tapos, sabi niya, pinagaling siya dahil sa faith niya, na lumapit siya sa Panginoon, ganun po ang Panginoon na mapagmahal, hindi po niya binubukod ang kanyang sarili sa mga may sakit. Sabi nga po niya, mga makasalanan ay sino lang nangangailangan ng doktor, yung may mga kasalanan, yung may mga sakit. So, no? So, salamat sa Panginoon at
we pray na sa time ngayon, sa ating mga pagmulay-bulay, wala pong binubukod dito. Kailangan lang po natin na magsuko ng buhay sa Panginoon. Amen. Kasi nakakahawa po yung kasalanan pag tayo po ay hindi po magsuko sa Panginoon. Tayo po na talagang nasa Panginoon na hindi natin alam, no? Kailangan po sa everyday surrender talaga ang life natin sa Lord. Huwag tayong kumpiyansa sa buhay po natin. Kasi nandoon lang po ang diablo, no? Nasa paligid lang po, no? Para siyang roaring lion, no? So sa ating buhay ngayon, kailangan na natin na ng totoong pari. Tama po si Ate Lita, totoong pari. At si Jesus ang pinaka highest priest, ang pinakapunong pari. Isang bisis lang po siya naghandog at hindi na po naghandog. Naghandog lang po siya para sa kasalanan natin at sa wala naman siyang kasalanan. Siya ang iyang dugo. One time perfect sacrifice, no? Dahil sa dugo ni Jesus, maniniwala po tayo, mananampalataya po tayo na tayo ay malinis, magaling na dahil kay Jesus. At kung ang mga magaling, hindi na din tayo lalakad sa mga doon po sa karumihan dahil pinagaling na nga tayo. Sabi nga po dito na ang ating katawan ay templo ng Diyos. Sabi nga po dito sa 18, iwasan ninyo ang immoralidad, ang ibang kasalanan na nanagawa ng tao ay hindi nakakasira ng katawan. Hindi nakakasira sa katawan, ngunit ang gumagawa ng immoralidad, no, ay nagkakasala laban sa sarili nilang katawan. Ayan po, no, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Nasa sa inyo, sabi niya na nasa sa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Sabi na, hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, dito po sa ating binabasa ang katawan at ang katawan ninyo ay templo ng Diyos. 1 Corinthians chapter 6, 12 to 21. So, kahit na hindi po tayo literal. Doon po kasi ito po kasi sa Levitico, literal talaga na may sakit sila, sakit sa balat, parang kitong. This time po sa ating buhay, kailangan po ang ating buhay ay talagang malinis ang ating puso, malinis, no? Ang pinaka-katawan, tayo po yung mga katawan ni Kristo. Tayo po ay isang katawan lang sa Panginoon. Dapat po ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. So dapat po mag-ingat po tayo sa lahat po na ating gagawin, sa lahat po ng ating mga desisyon sa buhay, kasi mayroon ng hindi na po tayo nagmamayari ng buhay na ito kasi isinusuko na natin to sa Panginoon, ibinibigay na po natin sa Panginoon. Hindi pwede na tayo po inakiisa na po. If anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone and the new has come. So nakiisa na po tayo sa katawan ni Kristo. Hindi pwede na ang katawan na ito ay gamitin natin sa pagkakasala. Amen. Bakit Jesus, po? take Nagkakaisa, no? Amen. Jesus take our stand. We get His holiness. Amen. So, hindi naman pwede na mamuhay na ako sa pagkabanal ay nandun pa tayo sa kasalanan. No? Baranas ko yan nung pagka kahit na nasa Panginoon na tayo pero namuhay pa tayo sa kasalanan, parang nalalayo tayo sa Diyos, no? So, ngayon po, no, salamat sa Panginoon. At hindi ito literal na po hindi na po literal na kitong at literal na amag this time. No, sa this time, kasalanan po yun. At ito po yung nag-refer sa kasalanan. 1 Corinthians chapter 12, chapter 6, verse 12 to 21, na ang katawan ninyo'y templo ng Diyos. Na may nagsasabi, malaya akong makagawa ng kahit ano. Sabi, ngunit ang sagot ko naman ay, hindi lahat na bagay ay nakakabuti. Mari ko ring sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay.
Ano Amen. po? So, verse 13, sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo yan. Ang totoo ay parihong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa immoralidad, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. Ayan. Amen. So, hindi po to maraming mga may sakit sa balat pero naglilingkod pa din sa Panginoon, hindi po riyan literal na sakit sa balat ngayon. No? So, sabi nga po, at ang Panginoon naman ay nag-aalaga sa katawan. Ang Panginoon po ang nag-aalaga sa katawan, muling binuhay ng Diyos si Jesucristo. At tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin mo ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbibinta ng aliw? Sabi po, no? Hindi. Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at ang nakikipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalawa'y magiging isa. Ang pakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa kanyang espiritu. Kaya po, ang katawan natin, templo ng Diyos, kaya ingatan po natin ito. Ang kasalanan po ay nakakapagpahiwalay sa atin sa Panginoon. Hindi po pwedeng nakipag-isa na tayo kayo sa Panginoon at nandoon pa tayo sa kasalanan. No? So, malinaw po, kasi marami din mga nagtuturo na once na na-save na tayo, pwede na tayo gumawa ng kasalanan. Malinawin po natin ito dahil po ang mga na-save na po, nananahan na po ang Panginoon sa katawan po natin, sa puso po natin, ay hindi po to garantiya na tayo patuloy pa din na gumawa ng kasalanan. Ito'y garantiya na humiwalay na tayo sa kasalanan. Kasi ang nakapagpalinis po sa ating kaluluwa po, yung hiwalay po tayo. Yung dugo ni Jesus na naghugas na, hinugasan na po tayo sa kasalanan. So, ibig sabihin nito, hindi na tayo mamumuhay sa kasalanan. Kasi ito po'y amag sa ating buhay. Ang kasalanan, ito po'y kitong na nakapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Ano po? So, sa physical, pag sa spiritual, ganito po kalalim ang ating maunawaan sa Panginoon. No? So, iwasan ninyo ang immoralidad. So, yun po yung sinabi sa 18, ang ibang kasalanan na gagawa ng tawa hindi nakakasira ng katawan. Ngunit, ang gumagawa ng immoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. No, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo ng isang halaga, no? Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Congratulations dahil ngayong araw na ito, ginamit natin ang ating katawan para maparangalan ang Diyos, para bulay-bulayin ang salita niya. No? So, tayo po ay mga nilinis na po ng Panginoon at hindi na po tayo namumuhay sa kasalanan at tayo po through sa ating buhay, marami din mabibless sa atin kasi hindi na natin pasama sa prayer. Opo, pasama natin si prayer si Ate Lorlinda Argelies. Amen. Hallelujah. And we pray na mayroon na pong nararamdaman na kagalingan. By faith po, no, tatanggapin po natin yung kagalingan. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo po yung mga malinis na ngayon at handa na po tayo. Pinagaling tayo espiritual at lalo na physical. Kasi sabi nga po, sa mga latay ng Panginoon, tayo po'y pinagaling na. No, tayo po, ito ay past tense, no, pinagaling, mananampalataya lang po tayo. Amen. Salamat sa Lord. So, sa mga magpapapray, pwede din po na i-comment natin yung prayer. Kung na-watch man ito ng replay, pwede din po kasi sa next na pag-pray natin, isama natin sa pray, o isama din natin sa pray. May nagpa-pray din po kanina si Ate Lorna Mariano, kanyang anak na meron din pong sakit, no, si Brian. So pray natin po, no. So salamat sa Panginoon and I pray na tayo po'y naliwanagan ngayong araw na ito. Marami pong naliwanagan and I pray na tayo po ay mamuhay po na talagang kung may mga ganito man tayo, suko lang natin sa Lord. Walang ibang nakapagpalinis sa atin.
spiritually, physically, lahat po, no, malinisin yan ni Lord. No, lahat naman po sa kanyang dugo, mga kasalanan natin ay nalinis. Sa kanyang mga latay, mga sakit at karamdaman sa ating katawan, 39 lashes po ang kanyang mga natamo na mga lashes, 39, yan po yung nakakapagpagaling sa lahat ng ating kasalanan, sa ating mga sakit at karamdaman din po. Ang dugo niya, nakapagpalinis sa ating kasalanan, nakapagpatawad sa ating kasalanan na hindi na po na paulit-ulit pa na paghandog ng dugo, at ang kanyang mga latay ay nakapagpagaling. No, si pasama po uli sa prayer. Amen. Amen po, no, Ate Lorna. Sige po, manalangin po tayo muna. Hala, nasira ng cellphone. Ayaw na. Binulong ka na. Sige po, ano po yung maidagdag mo, Ate, before tayo mag-pray? Ay, dadagdag ko lang, ay hindi lang tayo dito makikinig sa ating mga pinagmumulay-mulay. Kailangan pagkatapos nito, araw-araw, sa pagkatapos nito, ibanggitin ulit natin ang ulit sa pagmumulay sa ating. Kung tayo may mga time sa mga bahay, lagi tayo magmulay-mulay para nasa atin ang pusong dalisay at magkaroon tayo ng kalakasan sa pang-araw-araw sa pamagitan ng ating Panginoong Diyos. Ay dito nga sa mga sakit sa balat na ito ay nawa hindi tayo makaranas ng mga ganito, at lagi tayo manalangin na healthy tayo at mawala ng mga ganitong karamdaman. Ito naman ay kung tayo nalulukob ng dugo ni Kristo at ay sukob sa kanyang kapangyarihan, hindi tayo lalapitan ng mga ganitong sakit. Bagamat ang tukso ay nasa paligid natin, at pag natutukso, ako rin ay madalas din matukso at mapalo. Sinasabi nga sa akin, anong gusto mo, pagpapala o pagpapalo? Ang pipiliin ko talaga ay pagpapala. Kasi yung pagpapalo masakit Masakit yung pagpapalo. Kung naman tayo ay talagang pinili na niya, nadoon pa rin yung pagpapalo. Kung minsan kasi nagkakasala talaga, ay hindi naman tayo, nobody's perfect naman para tayo sala. Ay kung talagang nananatili sa ating puso ang kabutihan at malinis na puso't isip, at hindi natin nakakalimutan ang mga manalangin, mag-worship at magmulay-mulay nga, ay talagang iingatan tayo ng Panginoon, at siya naman ay talagang mahabagin. Amen. Siya ang talagang mahabagin, at talagang kapuri-puri ang ating Panginoon, at sumunod na lang tayo sa Kanya. At siya naman ang talagang tagapagtanggol natin, at siya ang nakakaalam bawat hibla nga ng buhok natin, bilang niya. At hindi pa tayo lumalabas sa mga tiyan at alam na niya ang buhay natin hanggang sa tayo makuha niya. At sana nga ay isa na tayo sa lahat ng mapipili talaga na dadalhin ng Panginoong Hesus sa kanyang paanan ng kanyang Ama. At talagang pala tayo sa kanya, bagamat marami tayong naranasan ngayon sa ating mga nararamdaman. Yan lang ay saling sa atin, at siya ay nadyan, at tayo ay manatiling matibay, matatag, maging panatag ang ating kalooban, at alisin na ang mga puot at galit sa puso. At ang dilangan natin, iwasan natin ang magkasala sa pagsasalita, sa paningin ng mata. Kaya tayo nakakakita, meron din, nakakita lang tayo, nagkakasala na, di ba? Ay pagsasalita pa. Kaya mabuti ang talagang mapagkumbaba. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Si Mars Juna is watching miss also. you. Juna Aligri, Miss na Mars. ka na Kamusta namin. po kayo? No? Kasama nating doon watcher noon at sa Mindes. Amen. Salamat po. No? And sabi nga po ni Ate Lorna, talagang Dr. John Min Kim, pagpapala din gusto ko. Ayoko nang magpalo. Pagpapala talaga.
Masakit ang mapalo kasi. Mapalo, siyempre, pagka may sa mga, kung anak tayo, siyempre, ang mga magulang, pag nagkasalangan, napapaloin, totoo naman yun, may pagmamalo. Ako So, talaga, magpapala. masasabi ko sa inyo, pasensya na kayo kung kayo nakakarinig ng mga sipon ko, talagang pinapalo ko tuwing umaga, huwag kang umatin dyan, ganun, ganun. Kahit ako nung sabihin mo, aatin pa rin ako sa divorce na to, hindi ako papaktaw. Parang pinapalo pa rin ako. Ewan ko pa, mawawala din ito sa Panginoon, sa pamagitan ng pagmamahal ng ating Panginoon Diyos na Amen. makapangyarihan sa lahat, lalo na si Jesus. Amen. Talagang susukluban tayo ng kanyang kapangyarihan. Yes, sabi nga po ni ate, ni ate Lita de la Paz, Amen. Thank you, Pastora na ate Junmin, sa magandang mensahe sa araw na ito. From Leviticus 13, from Ganda Old talaga. Testament to New Testament. Amen. Yes, may progressive po, revelation po, no? Sa ating buhay. Thank you po Ate Lita din po sa lagi pong nandiyan at kayong lahat na laging nakiko-comment sa mga nagwa-watch nito replay. Thank you so much dahil nagamit din po ang yung buhay namin. Masaya po kami na nandiyan po kayo, no? God bless po, sabi ni Mars Jonah. God bless po. No, God bless din po Mars. Miss you. Amen. So, Ching Fong, Ate Ching Fong, amen and amen. Ate Lorna Mijares, amen and amen. Amen. So, salamat sa Panginoon, kahit tayo po'y manalangin at sabayan natin sa panalangin, isama natin sa panalangin Ayan, nasira na yun. ang anak ni Ate Lorna Mariano, sabi niya, please pray Brian Mariano na maging okay na kasi nagsusuka daw after ng sikan, no? Nagsusuka daw after ng sikan operation ng ERCP. No? Wala din yun. So, pray na maging okay. Salamat po. Yes, Lord, salamat po, Nilalabas lang Panginoon. yun ang masama. Sa oras na ito, Lord, amin pong ipinapanalangin si Brian Mariano. Alam namin, Panginoon, na nagsasamba na siya. Panginoon, we pray at ang kanyang mga anak ginagamit din para sa pag-praise and worship, Lord, in the name of Jesus. And I pray ngayon, Panginoon, we pray ngayon, Panginoon, na yung pagsusukan niya ay all is well. Pinagaling mo na siya sa pamagitan ng yung mga latay. Lord, sa pamagitan ng yung latay, nagsigaling na po kaming lahat ang aming kiniklaim na si Kuya Brian Mariano, Panginoon, anak natin, Lord, na Father God, ay pinagaling mo na in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa corporate prayer na ito. Mararanasan po yung himala po ngayong araw na ito sa hospital na kung saan man siya ngayon, sa pagsusukan niya, mahinto na yung pagsusukan niya, balik na yung normal, Lord, fast recovery para sa kanyang operation po, Panginoon, sa ER, Lord, CP, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, ano man ang mga sakit at karamdaman niya, ipinakatiwala namin sa iyo at naniniwala po kami sa panalangin na ito ay dininig mo na, Panginoon. Matagal mo nang pinagaling, matagal mo na kaming pinalaya sa sakit at karamdaman, ganun din ang claim namin sa buhay ni Kuya Brian Mariano, in the name of Jesus. Amen. Amen. No? So, sa buhay din po ni Ate Lorlinda Argelies. Lord, salamat po, Panginoon, yung paninikip ng dibdib niya, yung sakit sa likod niya, mga sakit at karamdaman mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Lord, lagi kaming nanalangin, Panginoon, para sa kanya. And we pray na makita niya, Panginoon, yung kaalwanan ng kanyang katawan, Panginoon, in the name of Jesus, mararamdaman niya, mananampalataya siya na sa pamamagitan ng mga latay mo, Panginoon, pinagaling mo na si Ate Lorlinda Argelies at sa lahat ng mga pangangailangan din po niya, Panginoon, ay kinatagpo mo na din po, Panginoon. Salamat po. All glory, thanksgiving, and honor belongs to you, Lord, sa buhay ni Ate Lorlinda Argelies, Lord. Walang iba ang tinataas namin dito. Ikaw lang po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa buhay din po ni Ate Lorna Mijares at sa kanyang dalawang anak, si Axel, si Ivan, in the name of Jesus, Lord, salamat po, Panginoon, na patuloy siya dito na nakakapakinig ng mga salita, and we pray, Lord, sa kanyang tuhod, pinagaling mo na in the name of Jesus, lahat ng mga sakit at karamdaman na meron siya ngayon, pinagaling mo na sa pamagitan ng mga latay mo, Panginoon, pinagaling mo na si Ate Lorna Mijares, and Lord, salamat po, Panginoon, sa maayos na trabaho ng kanyang dalawang anak, Lord, promotion, blessings, increase sa kanilang pagtatrabaho at lalo ka pa nila makilala po, Panginoon, sa buong anak at mga mahal sa buhay po ni Ate Lorna Mijares, in the name of Jesus. Amen. Sa buhay din po ni Mars Jonah Aligre, amin pong ipinapanalangin na siya po, Panginoon, Lord, ay
ano man ang mga pinagdaanan niya ngayon, dadaanan lang niya yun. Hindi na niya tatambayan. And we pray, Lord, para sa aking inaanak na kanyang anak na bunso. Lord, in the name of Jesus, we pray, Lord, na good health and protection sa buong mga anak niya, sa buong pamilya niya, sa asawa niya, sa lahat ng mga source of income niya. Salamat po, Panginoon, lalo po siyang pagpalain, Father God. Panginoon, magkakaroon po siya ng breakthrough sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. At ito'y taos-puso namin panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And we pray din po, Panginoon, para kay Ate Ching Pong, complete total healing sa kanyang sakit at karamdaman po, Panginoon, sa kanyang Lord, hallelujah, pinagaling mo na siya sa kanyang thyroid, Lord, in the name of Jesus, hindi na siya maoperahan, declaring, Lord, complete total healing para kay Ate Ching Fong, at lahat ng mga pangangailangan, open heaven po sa kanila, Lord, complete channel, packets of blessings po, Panginoon, in the name of Jesus. Amen. Sa buhay din po ni Ate Lita de la Paz, Kuya Bob, lalo po silang pagpalain at ang buong pamilya niya po, Panginoon. Thank you, Lord. Gagamitin mo sila mightily. Salamat sa mga rumaragasang pagpapala. Salamat din po, Panginoon, Lord, sa kagalingan. Pinagaling mo na si Kuya Bob, tuloy-tuloy na kagalingan. Mahabang buhay pa sa kanilang mag-asawa, na walang sakit at karamdaman. Salamat sa blessings sa pan-blessing, sa shalom sa kanilang buhay. In the name of Jesus. Amen. And sa buhay din po ni Ate Olive de la Paz po, Panginoon, Kuya Francisco, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, we pray, we declare, Father God, na lalong pong pagpalain ang kanilang pagsasama at sa kanilang source of income, lalo na sa Mr. Suave si Charon. Father God, lalo mo po silang pagpalain ang buong mga empleyado din po nila, Panginoon, ni Ate Olive de la Paz, Lord, in the name of Jesus, at sa buhay din po ni Ate Jessica of Dayanila San Juan, good health and protection lagi. Father God, lagi mo namin siya nakakasama dito. Father God, Lord, I pray and we declare, Father God, Panginoon, na siya po, Panginoon, ay pinagaling na sa sakit at karamdaman, at pati ang kanyang asawa at ang kanyang anak, Lord, lahat ng mga pangangailangan po ay kinatagpo mo na din, Lord. Salamat po, Panginoon, sa protection ng buong of Dayanila San Juan family, in the name of Jesus. Maging po, Panginoon, sa buhay ni Brad Jose San Juan, Lord, na lagi din pong nanonood dito. We pray, we declare na siya po, Panginoon, ay lalo mo pang pinagpala, lalo ka pang niya makilala, at lahat ng mga pangangailangan niya ay kinatagpo mo na din, in the name of Jesus. Amen. Sa buhay din po ni Ate Tita Reyes Lipardo, sa kaniyang dalawang anak po, Panginoon, Lord, si Simon, si Sam, salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo sa buong pamilya, lalo na sa pagtatrabaho po, Panginoon, ang kaniyang dalawang anak, Lord, tuloy-tuloy na po nakagalingan ni Ate Tita po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil marami kang revelation din sa kanyang puso ngayon, Father God. Ang moment na siya po ay laging nanonood dito, ikaw na po ang magpapabala. At Lord, salamat din po, Panginoon. Gagamitin mo po siya na through sa kanyang buhay, magiging testimony sa kagalingan niya, at marami din pong, Panginoon, na makakalapit sa iyo through sa buhay ni Ate Tita. In the name of Jesus. Kay Ate Mary Jean Ranin, ano man ang mga dinadaanan niya, Panginoon, ngayon. Ikaw lang naman ang kakaalam sa puso niya. I pray, we declare, Lord, na, Panginoon, lahat ng mga obligasyon niya, mga bayarin niya, ano pa man ang mga sakit at karamdaman, lahat ng yon sa pagpaaral din po sa kanyang mga anak na dalawa, si Julo, si Jamaica, Father God. Salamat din po sa provision and makakatapos ang kanyang mga anak po, Panginoon. Thank you, Lord, dahil si Ate Gina Ranin po, Panginoon, lalo mo pang pinagpala, Panginoon, Lord. Salamat sa kanyang puso, Panginoon. Bless mo ang kanyang puso sa mga katatagan po, Panginoon, sa mga problema na dinadaanan niya ngayon. Malalampasan po niya dahil alam namin kasama ka po niya po, Panginoon, kasama ka po naming lahat. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Ate Gina Ranin at buong Ranin family, in the name of Jesus. Amen. Sa buhay din po ni Pastora Mary Ann Bumagat, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, we pray, we declare, Lord, kung ano man ang kanyang mga sakit karamdaman, Lord, pinagaling mo na siya. Sa lahat ng mga pangangailangan niya, kinatagpo mo na, Panginoon. Lord, Panginoon, in spiritual, in financial, and in physical. In Jesus' name. Amen. Sa buhay din po ni Ate Karen Kagahastian at buong Kagahastian family, thank you, Lord, sa pag-iingat mo sa kanila, sa buong pamilya nila po, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, lahat ng mga pangailangan din po nila kinatagpo mo na, in the name of Jesus. Sa buhay din po
Panginoon, Lord, ni Ate Lit Salsida at buong Salsida Madrigal family. Thank you, Lord, sa kagalingan. Tuloy-tuloy na kagalingan na po ni Ate Lit Salsida at sa kanyang 5 anak. Salamat sa pag-iingat mo sa mga trabaho nila, sa lahat na sa ibang bansa man silang iba. Pero ikaw po, Panginoon, ay nag-iingat po sa lahat ng anak at apo ni Ate Lit Salsida. Dahil po, Panginoon, siya ay naging matapat sa iyo, Panginoon, sa pagkulay-bulay sa salita mo at sa buong pamilya niya. Panginoon, dumadalo yung mga pagpapala, kagalingan, Lord, at sa mga blessings upon blessings, sa shalom sa kanilang buhay, in Jesus' name. Amen. Sa buhay din po ni Ate Celsi at sa kanyang 2 anak po, Panginoon. Lord, si Ate Lisel, si Ma'am Lisel, si Ma'am Beverly, salamat sa mga apo niya. Thank you, Lord, lalong pang pagpalain si Ate Celia at ang buong pamilya nila. Sa Bala, Yanay family, sa kanyang asawa din po, Panginoon. Lord, kaligtasan po, Panginoon, sa buong pamilya niya. Sinabi nga po ng salita mo, Lord, na isa lang ang sumasampalataya sa iyo, buong kabahayan na naliligtas sa buhay, sa buong pamilya ni Ate Celsi na siya ay nakarepresent nito. Thank you, Lord, Panginoon, dahil sa buhay niya, buong pamilya niya ay naliligtas at nagkakaroon ng mga maraming blessings dahil sa kanya, sa laging pamulay-bulay dito, sa laging papapepray dito. Ikaw po ang mataas, malulahatin, maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa buhay din po ni Nanay Mina, Gatpandan, Tatay Norbin po, Panginoon, lalo po silang pagpalain at ang buong pamilya ng Gatpandan family sa kanyang 3 anak, mga manugang, apo, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ay dumadaloy po yung mga pagpapala po dito sa pamamahay na ito kung saan po naging house church po ito, naging sanctuary po ng yung mga gawain po, Panginoon. In the name of Jesus, we pray, Father God, na blessings upon blessings sa buong pamilya, tuluyang kagalingan na po ni Nanay, complete total healing sa kanyang mga sakit at karamdaman. Katatay Norbin din po, Panginoon, sa kanyang mga sakit sa tuhod, in the name of Jesus, ay pinagaling mo na din po. Salamat po, Panginoon, walang imposible sa iyo, Lord. Lahat ng mga bagay ay posible, kaya kami ay nanampalataya ng buo na lahat ng aming mga pinapanalangin dito ay may katuparan, mayroong mga solusyon, may katugunan na po, Panginoon. And even, Panginoon, kay Ate Junmin, sa mga anak niya, nasa Korea, 2 sa darating din po niya na po, safe delivery sa kanyang manugang po, Panginoon, na mga anak po sa September na po. Salamat po, Panginoon, ingatan mo din po yung kanyang manugang, Panginoon, ingatan mo lahat ng mga anak niyang 2, Panginoon, si Minho, si Juno, Panginoon, sa kanyang asawa, Panginoon, si Shola, sa kanyang biyenan, at Lord, sa lahat po ng mga Ruraldo, ng mga family, na kanyang mga kapatid dito sa Sambal, Panginoon, lahat po sila po, Panginoon, ay pinagpala dahil si Ate Junmin ang nakarepresent sa kanila. Lord, isa lang ang sumasampalataya, ang buong kabahayan, ang buong angkan po ay maliligtas in the name of Jesus. Salamat po din sa buhay ng aking mga 2 anak, Lord, hallelujah, si Ibid, salamat sa pag-iingat mo sa kanyang pag-aaral lagi, sa pag-alis, pag-uwi sa bahay. Salamat sa protection ng aking anak na si Genevieve, Father God, at ang buong pamilya po, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Salamat kahit malayo ako sa kanila. Alam ko, Panginoon, hindi mo pinabayaan ang aking anak, O God. At even, Father God, kay Riven, Panginoon, ang aking pinakapanganay ng anak, Panginoon, ikaw po, Panginoon, na nag-iingat sa kanya, sa buong pamilya din po niya. Salamat sa good health and protection sa kanila at blessings upon blessings, Lord, financially, physically, at spiritually po, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, salamat dahil kaming lahat po ay nagkakaisa sa panalangin, Lord, and kay Ate Jackie, Kiachon, Bagabaldo din po, Panginoon. I pray, we declare, Father God, complete total healing sa kanya at sa buong pamilya niya po, Panginoon, in the name of Jesus. Maraming salamat dahil ikaw po, Panginoon, ay nag-iingat sa aming lahat. And I pray, Father God, we pray, Panginoon, na ano pa man ang mga desire ng puso ng bawat isa na nandito po, Panginoon, hindi man namin na isa-isa ang pangalan, hindi man namin na-mention ng mga ibang pangalan, Father God, ikaw po, Panginoon, ay tumutupad, Panginoon, ng puso, nakakita ka sa puso, hindi man namin makita lahat, mga nag-comment, na yung mga kanina hanggang ngayon, Father God, na nakita mo kanilang puso po, Panginoon. Salamat, ngayon pa lang kiniklaim na namin yung breakthrough sa bawat isa. Breakthrough in spiritual, in financial, and in physical. Lahat po, Panginoon, breakthrough sa aming buhay. Great awakening of revival sa bawat isa, sa mga pastor, sa mga manggagawa, sa mga iba't ibang churches. Hindi ka
man nakatingin, Panginoon, hindi man denomination ang aming ititataas dito, Lord, kundi yung kaharian mo sa bawat puso po namin. Thank you, Lord. At we pray and we declare, Father God, sa buhay ni aming Senior Pastor Franklin Benitez, salamat sa good health and protection sa kanya, at sa lahat ng mga pagpapalang dumadaloy sa kanila, sa mag-asawa, sa kanyang asawa si Ma'am Jean, Panginoon, sa kanyang mga anak na tatlo, si Faith, si Seld, at si Francine, Father God, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat sa aming Senior Pastor, sa CLGA po, Panginoon, and even, Father God, kay Pastora Nelia na bumabiyahe papuntang Victoria, Canada. We pray, we declare, Father God, good health and protection lagi kay Pastora Nelia at sa kanyang kasama si Pastora Marvy, Panginoon, at sa lahat ng tutuluyan niya, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat sa pagpapala na sa mga nagpatuloy sa kanya, lalo pang pinagpala, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. And kay Ate Lori, Panginoon, Marasigan, salamat sa good health and protection, complete total healing sa kanya, Panginoon. Lord, himala sa kagalingan, sa kanyang kasakit at karamdaman, wala na po, pinagaling mo na siya. And salamat din po sa financial breakthrough niya, Panginoon, sa buong pamilya nila, ni Kuya Inting, mga anak nila po, Panginoon, apo, Panginoon. Ito'y taos-pusong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mayroon pa ba, kay Ate Nelly Madanay, Lord, at kay Ate Nining Lago, salamat sa good health and protection lagi at sa mga lahat ng pangangailangan. Lord, alam namin, ikaw po yung nagbibigay ng shalom sa kanilang buhay. Prosperity, blessings, peace po sa lahat po, Panginoon. Hallelujah, in the name of Jesus. Sa kay Kuya Ferdly Malabanan din po, Panginoon, at sa buong trabaho niya. Salamat sa pag-iingat mo sa kanyang buong pamilya din po, Panginoon, in the name of Jesus. Amen. At ka Ma'am Carol, parulan din po, Panginoon, na kahit maka-watch lang po siya replay dito, Lord, dahil sa kabisihan niya. Salamat po, Panginoon, lagi po siyang pagpalain at ang buong pamilya po ng Parolan family at sa kanyang mga estudyante, sa mga buong school team na kanyang pinahunahan din po, Panginoon, kanyang tinuturuan. Salamat po, Panginoon. We pray, we declare, salamat sa breakthrough at sa lahat ng tagumpay nila. Ikaw yung mataas, malwalhatit mo parangalan sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. And we pray, kami pong lahat, general prayer po, Panginoon, para po sa bawat isa sa temporaryo namin paghihiwalay-hiwalay. Balutin mo po yung bawat isa ng iyong banal na dugo. Ano man ang balak ng kaaway sa aming mga buhay, hindi mananagumpay, alam namin. Matagal mo na tong pinagtagumpayan sa cross, Lord. Hallelujah. Matagal mo nang binayaran lahat ng ito, ng iyong mga latay, ang mga sakit at karamdaman, at matagal mo nang binayaran ng mga lahat ng kahirapan. Kami po ay malayang-malaya na. Lahat-lahat, Panginoon, sa kahirapan, lahat-lahat malaya na sa kasalanan, malayang-malaya na po, Panginoon, sa sakit at karamdaman dahil sa mga latay at dugo mo na inalay sa cross. Panginoon, nanampalataya lang kami at ito po, Panginoon, ay matutupad dahil sinabi ng salita mo kung ano ang dinideclare namin, Panginoon. Ito po'y gagawin mo. Kung ano ang sinasabi namin, ito yung gagawin mo. Authority, Lord, na dalawa, kung saan man may dalawa o o higit pa na nagkatipon sa pangalan mo, Panginoon, ibibigay ang lahat ng anuman ang hihingi namin sa pangalan mo, Panginoon. Salamat po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa buhay din po dito sa buong kongregasyon ng Niyugan, Father God. We pray, patuloy namin pinapanalangin, Lord, Panginoon, physical building para dito po, Panginoon. Lord, building na kapag tipon-tipunan sa aming fellowship, Lord, yung malaki-laking building, Lord, nandito po kami sa house church, pero alam namin, Panginoon, katagpuin mo yan sa faith po namin, Panginoon, na Lord, walang hindi mo makakaya, Lord, katagpuin mo ang lahat ng mga desire ng aming puso. Lord, sinabi nga po ng salita mo, Panginoon, delight in the Lord and He will give you the desire of your heart. Lord, Panginoon, paluluguran ka lang namin at ibibigay mo kung anong nakakalugod din po sa puso namin. Ikaw yung nagbibigay ng kaluguran sa bawat puso namin, Father God, kapayapaan sa bawat isa sa aming temporaryong paghiwalay-hiwalay. Kami pong lahat ay balot, kami pong lahat ng balot ng iyong banal na dugo, at kami pong lahat ay iniingatan mo sa buong araw na ito, Panginoon. At sa kinatirita, gabi, Panginoon, at anuman ang oras na ito'y napanood ngayon sa live o sa replay. Thank you so much po, Panginoon.
lahat ng kapurihan, kapangyarihan at pagluwalhati, lahat ng kadakilaan na ibinabalik namin sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Amen. At sabi po dito, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. 1 Thessalonian o unang Thessalonica 5:18. Magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. In everything, give thanks, no? Salamat tayo dahil napakabuti ng Diyos. Isa po tayo sa may masigla, malusog na katawan at nagising pa sa umagang ito. May plano pa sa Lord. Balang ng aking mata, hininga mo'y mabangay sa bawat biyaya at luha. Sa dalangin may tugon man o wala. Puso ko'y nagpapasalamat, hindi dahil sa aking katanggap, kundi dahil ikaw ay dakila at karapat-dapat. Salamat sa lahat, Panginoon, ano man ang panahon at pagkakataon. Sasayaman sa pagsubok, kami nagpapasalamat, Jesus. Sa bawat sandali, pupurihin ka lagi. Yes, Lord God, thank you. Salamat sa katagumpayan sa gawain na ito. Hallelujah. Pas, kabutihan mo'y di kumpas sa bawat sandali ng buhay. Salamat sa sigaw ng Puso ko'y magpapasalamat. Link daw ng kanta mamaya. Amen. Hindi dahil sa Sabi ni Ate Lita, thank you Jesus for everything you do in our life. Amen. Amen po. Ate Lorna, amen. Hallelujah. Link ng kanta. Opo, mamaya pagkatapos mo. Salamat sa lahat, Panginoon, ano man ang panahon at pagkakataon, sasayaman sa pagsubok, kami magpapasalamat, Jesus. Sa bawat sandali, pupurihin ka lagi. Kahit galing umawin, plano mo'y aking Shalom po, ate. sa bawat pintig ng At sa lahat. pasasalamat ang awit ko. Kahit hindi ko maunawaan, plano mo'y aking aasahan. Sa bawat pintig ng puso ko, pasasalamat ang awit ko.
Jesus, sa bawat sandali, pupurihin ka lagi. Salamat, Panginoon. Ano man ang panahon at pagkakataon. Yes, thank you, Lord. Amen. Sabi ni Ate Jackie Bagabaldo. Amen. Thank you, Ate Jackie. Praying for you always at sa lahat. Salamat, Jesus, sa bawat sandali, pupurihin ka lagi. Salamat po. Pupurihin natin lagi ang Panginoon. We love you with the love of the Lord. Wala na ako sipon, tapos na Hallelujah. Thank you. Hindi na ako sinisipon, tapos na yun. Sabi ni Ate Jackie ay link daw po ay Ate Lorna Miharis, link po daw ng kanta. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Yes. Salamat po. Nag-advertise. Ano ba? Ayaw ma-unto. Salamat po, no? God bless everyone. Shalom. And see you po tomorrow, Leviticus chapter 14 po. No? Salamat po. God bless. Shalom po. Shalom. We love you all with the love of the Lord, and we pray na ang love na ito ay pamahagi din po natin yung kingdom of God, hindi po relihiyon, kingdom of God. Amen. Salamat sa Panginoon. God bless everyone. Shalom. Shalom. God bless. Bye-bye. See you po tomorrow. All of us.